Mark chapter 6 verses 30 to 44. Mark 6:30 to 44. Say amen, pag-ready na. Aton ini pagabasahon sang sinabtanay. Verse 30. And the apostles gathered themselves together unto Jesus, and told him all things, both what they had done and what they had thought. And they departed into the desert place by ship privately. And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were a sheep that having no shepherd. There were because they were as sheep not having a shepherd, and he began to teach them many things. Send them away, that they may go into the country round about, and into the villages, and buy themselves bread, for they have nothing to eat. (38) He said unto them, How many loaves have ye? Go and see. And when they knew, they say, 5 and 2 fishes. And they sat down in ranks by hundreds and by fifties. And they did all, and were filled. (44) together, and they that did eat of the loaves were about 5,000 men. Thank you for reading, and may God bless His word. Okay, thank you, Brother Nido. May mga gastanan. Welcome gid sa aton nga panimbawon subong adlaw. Anong pitsa naton? January 26. Okay? Praise God for the month of January nga natapos na. Dason nga semana February 2. Okay? February 2. Sino ka paabot sa belief? That is our faith. Okay? Let us welcome our visitors today. And of course, we are so happy that you have come. By the way, una-una ito na mga birthday celebrants ta. Sinong birthday celebrants naton subong? Mayara? Sino? Ha? Hindi mo kuya-uya? Ha? Miss Ruti. Anong adlaw ka dito? Buwas pa. Advance happy birthday kay Ruti Balyares. Okay? Diyan isa pa, buwas man? Okay. So, buhay matabuan Wednesday, no? Tuesday. Praise God for the gift of life nga ginatag niya sa aton mga kauturan. So, birthday celebrants naton by tomorrow. Ruti Balyares and Janessa Cloud. Okay? Let's welcome our visitors today. And we are so glad that you have come. As I call your name, pwede ka man maka-acknowledge by way of standing up, no? Christine Joy Gorsala, upod naton. Din siya. Ato sa likod. Thank you for coming. Elsie Aguilar, ariman upod naton. Salamat. Salamat.
Marivic Lacheca. Ito sa likod. Kung may plungkuan pa di, pwede ka mo ka. Okay. Sabi ko kakaon siya. May lugar pa di sa Lord, base kung gusto ka mo, ang sa likod, para nga at least lapit ka mo di. So, Marivic Lacheca, din siya. Mo to sagwa, no? We have Catherine Lirasan. Are? Ito man sagwa. Okay. Ari man bisita naton siningaga, Pastor Rone Yamoyam, maras likod. Okay, thank you, Ged. Pastor Yamoyam, dito rin siya pastor sa Nauhang Sipalay. Isa na siya sa una sa mga young people. So dito pa ako pastor sa Roswell Baptist Church sa Talakagay, no? South Bend. Salamat sa Ginoo kay gintawag sa Dios. Amon siya sa una nga amon leader sa young people. Amon sa permiga upod-upod sa akon sa parsonage, no? So isa sang mga young people sa church. Salamat sa Ginoo kay gintawag sa Ginoo nga magpastor. Karon dito siya pastor sa Nauhang. Kag niya anak nangin pastor man. Okay? So Pastor Ronnie Yamuyam nakaambal man ko to siya sa ligad sa ila church. Ano to? Thanksgiving nyo to, no? Kafani, kay pag speaker ko to, sa sobra ko nga halindi, ipos lang ako, hindi ko manugay daw. Pag anak ko magwali, kibot ko, ang akon sapatos nga dala, puro tuo. Ay, perte. Kay kabalo ka basta damo ka sapatos, daw mo ginagatabu, no? Dala ko puro tuo. Amo na lang to, nga daw kauluya, mabalang ang gawali ka, ang sapatos, puro tuo. Medyo mayo kami, extra ko nga daw tennis, amo tong suksok ko. So, nadayon gito So, praise God for the opportunity nga gamit mo sa Ginoo, kapag amuyo mo ko ni sa una sa iya sang young people, pa sa church, nga untawgon sang Ginoo magpastor. And here he is now. Kag salamat sa Ginoo kay ang amon tong church sa Roswell naka-producer sang pastor, no? And I thank God for, of course, I know God has given me an opportunity nga may bahin man ko sa life niya nga nangin pastor niya man sa una dito sa Hinubaan. Okay? Sige. So, let's welcome Pastor Ronnie Yamuyam. Kuan siya, nablos siya ni Pastor Severino Yamuyam. No? Siya mo na siya. May utod man siya ng pastor. Sige. So, at this time, why na? Ubos na ang aton mga bisita. Why na sa may nag-alabot nga, why na lista? Ay, Mrs. CJ Pagali, no? Bakor na yari. Sorry lagi. Wala ka tindog. Anak na siya actually ni Miss Morcelios. Ha? Okay. So, ini sila, mga parents ni sa aton diri sa school. Thank you for coming. Mga ginikanan diri sa school. Okay? So, sige. I-welcome naton ang aton mga visitors. Kung bisita ka, palihog pungko lang. Kaya kami magatindog sa paglibot, pagpangamusta sa imo. Okay? Sige. Matindog tatanan, mga kauturan. Kag libuto naton, hindi ka na magpungko, umintras tanto, hindi ka kapangamusta, bisan 20 lang kabilog. Okay? Kung pwede lang gani, sa kagatos, pangamusta tanan. Okay, kantahon naton, there's a welcome here, there's a welcome here. You go around and then shake hands with one another. There's a welcome here. Sing. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Once more. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome
Come here. Okay, thank you very much. Praise God for the opportunity of worshiping Him. At least nakakanta ko solo naman sa Siningaga. Kagjutay lang nagpangamusta man sa akon. Sige lang, okay lang na. Te, okay na ka mo? Sige. Now, jutay ka announcement Subong adlaw katapusan sang January. Gina-consider man nato na Values Ed Sunday. Mga kabataan naton, we encourage them to attend our Sunday school. Pud sa ilaman mga teachers where they will be taught about the Word of God. This is a follow-up. You know what? Because as a Christian school, we have Bible subject here. So, daily na, ginatudlo sa atong mga kabataan, how to know more about God. We have to understand that we do not have the subject or why kita diri sang religion nga subject sa school. We only have the Bible subject. That is ang aton nga GMRC na siya. Ang ano ganing minis ang GMRC? Good manners and right conduct. You cannot have good manners if you do not know God. Amo nang aton niya yung rationale. Nga bisan ano nga good manners and right conduct dako ng bata way kilalas Ginoo, way ginaiya good manners, okay? So as much as possible diri ginatudloan naton sila parte sa Ginoo how to obey God, how to fear the Lord. Kay kung ang bata may nadlukon sa Dios, definitely he or she will become faithful, kag respectful, obedient sa iya parent. Tandaan naton kung ang bata mo malapit sa Ginoo, may connection sa Ginoo, hindi kagid masyado maproblema bilang ginikanan. Ang kalabanan nga source ng problema sa mga parents subong, ang bata nila wala nilang tudloan partis Ginoo. Di kuno ay ka connection sa Ginoo, kundi ano karon? Ang connection niya to sa kalibutan. The world is teaching about the opposite of what the Bible teaches. That's why we have to encourage our children to be faithful in attending the church. Follow up ini. Kasi eskwelahan lain man na Bible subject na tudluan sila sa mga Bible stories. Dire kadto sila dire tudluan sila sa mga basic principles sa Biblia. Kag we also encourage the parents to be here mamati sang pagtudlo sa pulong sang Ginoo. Kay because siling sa Bible, ano gani siling sang Romans 10:17? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang insakto nga pagtuo nagahalin sa pagpamati sa pulong sa Dios. Wala ni ano man nga insakto nga pagtuo kung ang tao ay gana sa Dios. Kung ay kagana sa Dios, sino naganahan mo? Ang kalibutan, si Satanas. Dual na nakabagay mo. Okay? So that's why we have Values Ed Sunday every end of the month. That's why we have adjusted our Lord's table to the third Sunday. Except those Sundays nga pwede naton mahimo Sunday nga kuano nga values Lord's table. May mga times may ara sa mga binulan nga may schedule kita last Sunday. Okay, so amo nang aton nga programa. By the way, isa pa gid ka importante nga announcement this coming February. Second week of February, that is our founding anniversary week. That will start February ning 12, 13, 14, 15, 16, 5 days. Right? So within that period, it starts Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and then ang culminating activity naton will be on Sunday, February 16. I-summarize ko lang mga importanteng event sa 12, that will be our Thanksgiving service. We invite you to also attend. Okay? Upod sa mga parents naton diri. That will be
February 12. Kag mayara kita dra bazar sa gwa nga ibutang. Okay, as part of our celebration. And then 13, we have some activities here sa school. May mga literary musical contest diri 14. Pagka 15, mayara kita nga sadya ni may fun run. Fun run halin dito sa Granada pakadto di. Okay? Ang aton fun run nakategorize mayara sa kabataan, mayara sa mga adults. So kung sino da ang mag first dira, we will give some prizes for them. Pro fun run ni ha. Ang hindi ka lakat, hindi ka dalagan, pwede ka lakat. Intra ka mo Japon, fun walk. Kung di ka gigalakat, hindi ka man kadalagan, sakay ka na lang, fun ride. Di kung hindi ka makadalagan, hindi ka makalakat, hindi ka makasakay, di ano na lang ka. Street sir lang guatas ni. So, that will be on the 15th. Pagkahapon sina, ang mga young people may ara heart-to-heart banquet kang aton venue dito sa Business Inn Hotel. Okay, that will start in the afternoon, 4 o'clock. By the way, sa fun run, may registration na. Ang registration ta na para na sa mga prizes ta. First, second, third. Huwag na lang guro prize, no? Huwag na lang. Huwag na lang guro. Laga na lang ka mo. Kagdason, diri pag abot nyo, may libre pa ka mo nga coffee, may libre pa nga Milo, may libre pa nga pamahaw. Tiangin nyo na ang registration, gusto nyo lang na ipamahaw. Pila registration? 100 pesos sa mga kabataan. Sa mga adult, pasakae, mali. Mga adult, 100 man? Oo, sige So, register na ka mga daan. Kami ara na nakaparegister ha. Kuha ka mo number. Halin dito sa Granada, ma-start kita 6 o'clock. Pero ang assembly time is 5. Ang gun, no panawag sina? Gun start is 6 o'clock. 6 guro mo daw sanag na no? Alin to pa kadto? Kadto di. So, mayara i-categorize naton may mga sa mga young people, sa mga bata, no tatlo ka kategorya ni kung duwa lang. Mga young people kag adult lang. So, ang mauna sa mga adult, lain man na sila ang kategory. Kung may first sa adult, lain man na saya nga price eh. Pero kung malumbaan pa sa young people, hindi na pagtagaan na. Sa nagligad itong atuig, sadya to. We will have may mga, may arat permit sa city. Nakakuha na ta. So, approve na itong aton permit. Color coding. Ang aton nga dapat may uniform ta. May ara uniform. O sige. May ara sublimation t-shirt nga na order naman para sa mga kabataan. Kung gusto ka mo mag-order man, pwede ka mo ka-order. Pila nang bili? 450 pesos. Gamay lang sa inyo. Numala na sa inyo man. 450 t-shirt na. Ining sublimation t-shirt kami ngalan na print na bala. Kita mo sublimation, no? May printing na tapos ining kung gusto ko mag-order, ma-orderan ka mo. Okay. Kay ang mga bata may ara na naya. Ang aton nga celebration subong is choral celebration. 35 years choral celebration ina. Kundi 25 silver to 35 choral. Pagka 50 golden. Pagka 75, diamond, no? Pagka 100, ano na iya panawag? Centurion? Okay. Ang motif orange, kaya ang pares na blaw, puro hindi na pwede mapandra ng munang bayo mo. Mrs. Paano? Hindi nga, muna color. Kay, muna, orange na, no? Orange. Din ang orange nga tila. Okay. Touch of orange. Ari yung official. Okay. Sa masterado. Yan yung mga tila. Ining
orange, muna sa yung people, no? Touch of orange, ah. Kaya ito yung choral celebration. Ang choral, kundi orange. Sige. Areo, pagka Domingo, ano ito, dahil lang. Pagka Domingo, February 16, may arata nga, after sa service sa aga, sa afternoon, 1 o'clock, may motorcade kita. Okay? Lindre, maagi kita sa mga major nga thoroughfares dira sa Bacolod, tapos balik diri. From here, going Lacson Street, pakadto to sa Unan sang Burgos, son libot sa plaza, kadto sa Lusoriaga, pakadto balik sa Lacson, balik pakadto sa Burgos, no? So, ano nyo ang salakyan nyo? Paggamit nyo salakyan nyo. Inyo na lang gasolina. So, we are expecting luwas sa aton mga ginikanan sa school nga mag-join man sa motorcade. They will be expecting cars to join us halindere. Kag may na-approve naman tang aton permit da. May motorcade permit naman kita alin sa city. Kag ready na for 16. February 16. Ang February 16, sana man dali na lang niyo, 2 weeks na lang. So, we'll try to prepare. Mapaobra kita diri stage, diri na yung side. Kag tapos, mayara kita nga community activity ta, ang aton nga mga kabataan nga nagdalaog sa search for king and queen princesses, mayara sila float nga himuon. Kag kamo man, mahimo man kamo float, abi, mga membro sa church, may float man kamo. Mga ladies da, kung sino da sa inyo. May pungkom na mga mo sa babaw sang float, abi no? Galing ba siya buyon kamo bla? Hindi joke lang na. Sige, so amo na mo anta, may float. That's why nga kamo, ginpabulig kamo sang aton nga pag sell out sang aton nga mga fundraising tickets balato. Kay isa sa mga ginandom naton nga fundraising para makapatindog kita sa covered court dili sa ground naton niyo nga covered lang na siya haligihan talang tubo nakaistorya na kami sa engineer nga maghimo sina sa architect nga maghimo sina so we'll pray nga patindog kita dira para nga kung ano nga mga activities sa church man o kung sa school hindi na kita maghagay pangulam sang kanopi, pag-install pa da, kaya ra na daan. Okay? So, mapuslano na. Long term saya, hindi na short term lang. Okay? So, bisan magugustuhan kita, but long term na. So, let's be praying for that. Part of our fundraising, okay, thank you. Fundraising, although sa witi-witi lang na yan, mga tickets na, pila man lang naman. Jutay lang na. Pero, makabulig. Okay? Kung maka-raise kita mga 1 or 1 million for the structure or more than that, much be better, no? While we are also planning to expand this structure. Okay? So, amo na nga ito ni ginahandom ng mga tuman para sa Ginoo. Okay? So, kabay pang we'll pray for that. Please support and please give. Kung mayroon pa na sa inyo nga gusto pa magbulig sa pag-seal out, mayroon pa? May bilhin pa tada? Sino ang charge na? Si Richel Arede. Pwede. Kaya, kasi gusto pa kami magdugang sa mga tickets, ang aton da ma-declare siyang Mr. O kon King, is a Queen, kag King, ang pinakadamo bala nga na sell out ng mga tickets amo na sila declare ta. So kamo bulig kamo baligya sa mga tickets. Pila man na tag 20 pesos ang panid. Amo na siling ko gamay lang na kayo nga bagay pero it will help, no? Sa kabagay nga bisan gagmay na kung nabuligan ta, makabulig na. Okay? Just to let you know gali, salamat sa Ginoo kay ara ng aton nga secretary certificate bilang nga pangayo ta. Kalindi sa Maranatha. So, we are now in the process of
processing our transfer of ownership. Okay? So, at least, meron na tangang kasiguraduhan kag tapos ma-process naton kag the transfer of title. Hopefully, God willing, will be able to release. Okay? So, salamatan tanang Ginoo sina. Amen? Sige. Sige, amo na ang aton nga mga kaibalo kag kabay ang Ginoo gin mag-bless sa aton sa gyapon. Balik ko ni kay Brother Franklin. Ay, kuan pagali grade 4 why? Tiway na. Sige. This time now, let's give our tithes and offerings. May I request the ushers, please come forward. And before that, we have also a special number from the Young Amba. So please prepare. Let's request Brother Owen to lead us in prayer. Let us pray. Our loving Father, salamat na isip at Ginoo namin, Lord. Simpasin mo kamatalan. Lord God, salamat kami sa mga blessings na ikaw din ang gano'n kasama mga kailangan. Lord God, sa mga aga, prepare mo ang mga hearts, ang puso, ang mind first, ang mga tulong. Lord God, bless this na tamang thanks offering na makakita sa tayo sa service mo sa pagpinala sa Lord, kinabalik na mo na tayo sa mo in Jesus' name we pray. Amen.
Thank you, young ambassadors. This time, I request everyone to please rise as we sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you. You may be seated. This time, let's listen to the presentation of the choir.
Thank you, Ged, the choir, sa sinangambanon. Ang aton gali nga klase bala sa membership. Tinan ninyo kamo nga nagaplano sa pagpatugmaw or to transfer your membership, nagasugod na ta klase. Dira lang ta sa Piako, sa Rombla niya, kilid. Kaga may duwa kita ka tulogmawan and we will schedule our baptism. Nga tanaw ta pa kung ano nga date, no? By pa nga available lang ang tanan sa aton nga scheduled baptism. That would be February. Okay? So, please, kamo nga nagaplano sa pag either to follow the Lord in baptism or transfer your membership, please try to attend my class. Ang aton klase nagasugod simultaneous man diri sa klase ni Pastor Dakila. Okay? So, tambungin nyo. Kung siguro, at least, kung maka-attend ka mo full nga for 4 Sundays, much be better. Pero kung daw kinanglan extend ta pa, we'll try to extend it. Okay? So, sige. To start, let us come to the Lord in prayer. Father in heaven, we thank you so much for the privilege that we can study your word today. Pray, Lord, that your name will be honored in our midst. Dear Holy Spirit, we pray that you will guide your servant. Give wisdom to him, Lord, so that your word will be declared clearly, and every one of us will be able to understand, not only to bless our souls, to bless our lives, but we can be channels of blessings to others also. So, Father God, we commit everything to you right now. Pray that through the meditation that we will have, this will help us grow and appreciate your goodness to each one of us. So, Father, we pray that you will guide your servant as your word is being preached. For this is our prayer with thanksgiving. In Jesus' name, amen. So, this is the last Sunday of January. We are always emphasizing that the month of January is for commitment. Sa dason bulan, lain naman ang aton subject. Kay we see to it that we can cover various subjects kada bulan, but it does not mean nga muna lang ng time nga maka-cover kita sang subject nga about commitment. Kay the whole year through, we can also cover that. Importante may target bala kita kung ano nga mga subject ang aton gina-cover, no? It's all about commitment. Magsiling commitment gani is very important as what I have told you last time. Ang commitment, kung wala commitment, anong matabo? Bulagay ang mag-asawa, di ba? Ang pungsod ta gamo kung wala commitment, ang estudyante di katapos sa pag-eskwela kung wala commitment, no pa. Ang panimalay mawasag kung may commitment ang kada isa. So, in short, commitment is very important. Ano ganing commitment sa iligay nun? Ang pagtugyan, no? Commitment. Pinatugyan, mabalang imo ko glingon. So, amo na ang pinaka-simple, kung nga term nga gamiton, no? Ang pagtugyan or ano pa ginang nabalaan yung synonymous terms ang pulong commitment. Commit, paghatag, pagtugyan. So, sa English pa, to render, to give, that is what we mean by commitment. So, siningaga, ang ibasa kay nasa aton tunga ni Brother Nido, it's all about Mark chapter 6. Ini nga verse, ini nga chapter can also be found. Guess kung diin pa gini makita naton. Anong context dire sa chapter 6 sang Mark? The context here is all about what? The feeding of 5,000.
Mayara man feeding of 4,000 si Jesus Christ. Kabalo ka, sa unang panahon, sa si Kristo Jesus sa kalibutan, nag-perform siya sa mga miracles. Magsiling ka gani nga miracles, milagro, no? Katingalahan. Ang mga miracle, those are beyond the natural events. So, magsiling ka nga miracle, supernatural. That is not the act of man, but it is the act of God. And that is what we call miracle. Kung sa Tagalog yan, miracle ang ila pag-pronounce, no? But that is, when we talk about miracle, God is the God of miracles. Kung sa Espanyol pa yan, milagro. Kamilagroso. Okay? So, amo na ang aton nga fokusan siningaga. It's all about Mark chapter 6. Makita man ni sa John chapter 6. Ka-familiar ka mo sa John chapter 6. It's all about the feeding of 5,000. Din pagin makita, Matthew chapter 14 makita man na. And then, there is a Mark, the Gospel of Mark. Mark chapter 6. Kabalo ka, there is a Bible, ining ginatawag naton nga Gospels, no? Kunti, 4 ka Gospel. 4 ka libro sang Gospels na tawag. What is the first book? It is called the book of Matthew. Nga ginatawag ini nga Gospels, kabalo ka mo kung ano, rason? Ginatawag ini nga Gospels kay ining 4 ka libro naga-record na nungod sang kabuhi, buluhaton, kamatayon ni Kristo Jesus, kag kung anong ginhimo niya di sa una sa kalibutan. Amo na ginatawag nga Gospels. Mayara iya nga word nga Gospel, good news. Why ang letter S? Pero ining 4 ka libro, nagasugid ini nanungod kay Kristo. Ang Mateo nagasugid kay Kristo nga he is the King of the Jews. Mark, si Mark ginasugid niya parte kay Kristo? The book of Mark records about Jesus as the servant of God. Si Luke, gina-record? The Gospel of Luke records that Jesus Christ is the Son of Man. And what about the Gospel of John? The Gospel of John tells us that Jesus Christ is the Son of God. Kita mo? 4 ka Gospels, amo na nga ginatawag Gospels, kaya nagasugid ini sila. There were 4 witnesses about Jesus. Sangari pa si Kristo sa kalibutan, amo na sila nagsulat sang hinimuan ni Ginoong Hesus diri sa kalibutan. That is why they are called Gospels. Okay? So, Ebanghelyo kung sa Espanyol pa. Ebanghelyo. So, in other words, kung ang Gospel nagasugid na nungod kay Kristo, may mga Gospels, may mga books diri sa 4 Gospels nga tanan nga record palariyo, isa lang. For example, the feeding of 5,000, 4 ka books sa Gospels nagasugid. Mayara iya nga iban, 3 lang, mayara 2 lang, or mayara isa lang ka Gospel book. Kay particularly, may ginatawag kita nga Synoptic Gospels. Ano ganing Synoptic Gospels? 3 na sa kabuk. Ano nang ginatawag ang Synoptic Gospels? Magsiling nga, sin, S-Y-N, meaning same. Isa lang pala. Synoptic, silingon, one view. Optic mo. Optic, kundi, makita mo. So kung tulukon mo, daw isa lang ka view, 3 ka book sa New Testament, sa Gospels, kung tulukon mo, daw isa lang ka, pagtulok mo daw, palariyo lang tanan, balagi na sulat nila. Amo na ginatawag nga Matthew, Mark, Luke. Ano panawag sini? Ha? Nakakuha ka mo? Ano panawag? Synoptic Gospels. Ang 3. What about the Gospel of John? Part na siya sa Synoptic Gospels? No. Kaya nga, ang Gospel of John, nagasugid nga si Kristo, Diyos. Kag wala ang mga record sa Gospel of John, hindi mo makita, especially John chapter 1, hindi mo na makita sa iban nga mga book sa 3 ni ka-Gospels. Pero ang mga binuhatan ni Kristo, kaysa kapahayag sa 4, mayroon 3. Kay si Jesus Christ, Son of God. That's why nga kung magtuon ka,
abi, tunaan mo kung si Jesus Christ, nga Diyos siya, pamatuod sa Bible, ang Gospel of John is very rich in proving that Jesus is God. Amo na nga sa Gospel of John, hindi mo na makita ang record sa iyang pagkatao. Whereas siya sa Mateo, makita mo na ang pagkatao ni Jesucristo. Sa diin pagid nga Gospels nag-record sa pagkatao ni Jesucristo. Aside from Mateo, sa diin pa? Sa Gospel of? Namambal na mo, no? Sa Gospel of Luke, correct. Ang Gospel of Luke nag-record, ini sila nga duha nag-record, kay nga Book of Matthew nag-record si Kristo hari sa mga Hudiyo. So, gin-trace kung diin siya nagalin. Sa diin siya nga hari, kay David. You see? Para pa matudaan kay ang Bible ay gasugid sang sala. Ang Gospel of Luke, ano ginasugid? Nga si Kristo, Son of Man. So, gin-dig up, di siya nagalin, din nga man siya nagalin sa kay Adan. Di kundi, napamatudaan nga si Kristo, Diyos kag tao, dua ang iya kinagwali. Dua iya kinaiya. Amo na nga, sa Gospel of John, hindi mo na makita ang pagkatao ni Kristo. Kaya ang Diyos, ay man niya na tao. Diba? Okay. So, I hope, intindihan na ta. So, there is a Gospel of Mark. It records about the feeding of 5,000. Siling ko, na-record man ni sa Gospel of John chapter 6. Okay? Din pagid na-record sa Matthew chapter 14. Din pagid na-record kung nagasunod ka mo sa Gospel of Mark, sa John chapter 6, sa Luke chapter 9. Liwaton ko ang feeding of 5,000 na record nila, Mark chapter 6, amo ning ginbasa ta bagulang, Matthew chapter 14, Luke chapter 9, kag John chapter 6. So, 4 ka libro naga-record na nungod sang feeding of 5,000. Question, 5,000 lang yung pakaon ni Kristo? 5,000 lang ne? Hindi. Kung basahon mo da Matthew chapter 14 verse 21, naga-record sa sinang passage nga si Jesus Christ nagpakaon sa mga tao 5,000 but lalaki lang. Beside women and children. Basahan balada Matthew chapter 14 verse 21 to prove that Jesus Christ did not only fed 5,000 people but damo sa mga scholars na nag-estimate between 15 to 20,000. Just imagine that. Nagabasa ko sang mga komentary. Tuod, no, kung basahan mo na, abe, nga nakalambot sila sa mo ng estimate. Not only 5,000 men, not only 5,000 people were fed. Almost 15 to 20,000. Why? Sino ang laban? Example, ay, taga-antak mo sang daw rough nga estimate. Kundi 5,000 men lang. Kita nyo da sa Matthew chapter 14 verse 21. Kundi ang pagpakaon ni Kristo da 5,000, no? Lalaki lang. Beside, ano ko no? Children and women. O ay. Kung ang mga women abi equal sa men, pila na sila? 10,000. Din damo, bata, babae o kung lalaki? Damo, bata, no? For example, may nagtabid to abing mga kabataan, bisan tagduwa lang. Pila na? 10,000. Pila na tanan. O rough estimate lang. So, ang ginahambal dira ang 5,000, that is only a rough estimate. Hindi ang although the Holy Spirit is the one telling us, kabalo ka sa Bible, kung amo na ginahambal sa balaan niya Espiritu, kaya ang Bible, kundi, ang author sa Bible, kundi Ginoo. Diba? When we talk about author, that means the source of the truth in the Bible is God. So, everything that is declared in the Bible are all truth and nothing but the truth. Although there are writers of the Bible, when you talk about writers and authors, they are different. The author is the source, and the writers were the one who were asked to write the scriptures. And how many writers do we have in the Bible? The Bible was written for about 40
writers. 40. And the author, how many? There is only one author of the Bible. And how many years was the Bible written? Almost 1,600 years. The Bible was written. And sa muna kalawigon, nga pagsulat sa scriptures from the book of Deuteronomy, the book of Moses, panawag sina, Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, until the book of Revelation, it expanded to almost 1,600 years kag na-complete ang pagsulat sa scriptures. Just imagine that. Daw ka tingalahan, no? Daw ka budlay patihan nga muna kalawig, wala nagkilalanay ang mga writers ng Bible, and yet, ang sinulatan nila, wala sang nagakontradikto sa ila sinulatan. That is why it is also a miracle. Amo na nga kitaya, way taga ang nasulat sa Bible. How many books are there in the Bible? Gani? 66 books. How many in the Old? 39. Very good. New Testament? 27. Kung kibuton ka, makasabat ka na yun. Mayara tao nga, bisang katulog, kibuton mo, kabalo mo, pukawon mo. How many books in the Bible? 66. No? So, amo na ang scriptures. So kita, recipient kita sa scriptures. May mga tao sa Old Testament, sa New Testament yung nagsulat ng scriptures, kita ya, recipient na lang ta. Kung sa aton pa, aton subong niya, ready-made. RTW kung sa mga bayo pa. Ready to wear. Pero ready to read. RTR na lang tayo. Okay? So, sige. Amo na ang introduction naton parte sa sini. Karon, kadto kita diri sa feeding of 5,000. Pila ka libo ang ginpakaon ni Kristo? Siling ko, diri as Bible recorded sa Mark chapter 6, 5,000. Ano ang gingamit nga kalanon sining 5,000? Ano kada mo nga pagkaon? Sa 5,000 ka tao, pila yan kapaned tinapay, makaon mo sa isa kabilog. Sino di plakaon tinapay? Ari. Ako bala doon, gumasukol tinapay mo, tuod man. Ano ang pinakanami ang tinapay, subong man? Napanilag ko do, siling ang ginabakal, hindi lang tamanugin nga, ginapromote ang ila tinapayan na. So, una kundi ang baker sa mga pinakalamit, no? Subong daw na pirde na sa no? Ano ka pirde sa baker, subong? Pudman, bread talk. May isa pagid ka daw bread talk mo bala? Ano na? Seeds? May isa pagid nang daw bread talk. Manila, daw ginsundod Manila sa bread talk. Ha? Ipos lang ka mo nung kaya na ka mo promote. Ba nyo kagahod sa inyo. Sige, bayan lang naman tinapay na. Ang tinapay, staple food sa mga Hudiyo. You know that? Anong staple food sa mga Filipino? Rice and chicken. Barato pang chicken sa rice, asang sa fish. Diba? Bakal ka isda, ahay, laban pa bukog, perte ka mahal. Isa lubok pa. Kasi mayo pa manok na lang. Ano? Isa barato pa manok, no? Amo na ang staple food sa Pilipino. Sa una mga Hudiyo, ang ila staple food, ang mga balang nakaon nila, tinapay. That's why sa Bible, ang ilang meat, magsiling ka gani, man shall not live by bread alone. Nga bread ang ginambal sa Bible sa Matthew chapter 4 verse 4. Kay culturally, when we interpret the Bible, we interpret the scriptures according to their own sang kustumbre sa mga pamatasan sa mga tao sa una. According to their costumes. Anong ginakaon nila? Tinapay. Sa aton niya, masiling ka, man shall not live by rice alone. Kuna mo na interpretasyon mo. Di ba? So kay bread, that means, ang bread, it is the symbol of food, their meat. So in other words, anong ginpakaon ni Kristo sa mga tao? The bread
and the fish. Okay? How many loaves of bread? There were 5 loaves of bread. Ano ng loaves? Pinanid nga tinapay. Di kaya ato niya karon kinakiyad-kihad tanan na iya, ining panawag sina sang iban niya pan-Amerikano, ako niya pan-Pilipino. Kiyad-kiyad, no? 5 ka kiyad-kiyad o 5 kabilog nga tinapay. Pila kabilog isda? 2 kabilog nga isda. Kagang isda to ito nabalaan kung anong to, kung dalagko to, kung gamay. Kumo sino naghatag? Bata. That means, ang dalas ang bata, gamay nga tinapay, kagamay nga isda. Diba? O, te karon, ara na, klaro na ta. Te, panawag sini, miracle. Ginano ni Jesucristo ang tinapay? Ginpadamo ang tinapay, nga nakakaon ang 5,000 ka mga tao. So, ano panawag naton sina? That is the miracle of multiplication. Kabalo ka, ang Bible, when you talk about the Bible, we are talking about the Bible, we describe God as the God of multiplication. Ari, amo nang ginbasa ni Brother Nido kay na, hindi ko na lang pagbasa. Ara naman na sa inyo Bible, di ba? Okay. Now, sa Biblia, nag-describe sa aton nga ang Diyos gali, abyan mo niya mga kauturan, ang Diyos gali, God of multiplication. Ano magsiling ka nga multiplication? Di ba may, ano panawag naton sina? Table na sang ano? May ara nga multiplication, may ara nga addition, may ara nga subtraction, may ara nga addition. Division, subtraction, multiplication, kag addition. Anong pinakadasig magdamo? Addition, multiplication, or division? Multiplication. Amo na sa Bible, ginahambal dira nga when God performs something, God multiplies it. That's why the first command of God to people in the book of Genesis was, go and multiply. Way kasiling ang Diyos, go and add. Go and subtract. Go and divide. Wala. Have you noticed? Ang ginagamit sa Diyos, multiply. Nga, kung i-multiply mo, dasig magdamo. 1 plus 1 equals? Kamo sa bata. 1 plus 1. 2 plus 2. 100 plus 100. 200 times 200. You see, hindi na kamo kabalo. Nga, kaya kung i-times mo, multiply, silingon, damo dayon. 2 times 2, hapos pa lang na. May ara kami sa unang elementary, table of multiplication. Sa uluhon mo na, hasta sa 12. Di ba? Kakiti lang baba. 1 times 1 equals 1. 1 times 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. Hasta nga magdamo. Hasta nga 10 times 1 equals sa mo ni 12 times 1 amo ni 12 times 12 pila? 144. You see? Alam ba? Abola na balaan ko. Aryo, sa multiplication, ginagamit sa Diyos na. Amo na nga kung basahan mo da sa Bible, ari gim butang ko da nga verse, nga pamatuod, God is the God of multiplication. That's why when the Lord knew that there were 5,000 people around, okay? Ano ginimo sang Ginoo? Gin-multiply ang tinapay kag isda kag nakakaon ng tanan. Wala? So, the God of multiplication. Bisan sa pagdamo sa mga Kristohanon, ara daw sa chapter 6 verse 7 sang Acts. Siling dira, and the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. So, multiplication. So, God is dealing with multiplication. Bisan sa churches, ang church ginahambalan, nga bisan pa ang mga Kristiyano dapat naga-multiply.
ang pagdamo sa tao physically, naga-multiply. Nga agin multiply sang Diyos ang tao. Nga wala yagin ad. Pag sila isang, go and multiply and replenish the earth. That's why nga ang Diyos nag-allow sang edad sang tao sang una, nga maglawig kaayo kag mapatay. Pila ang pinakadugay nga tao sa kalibutan nga napatay? Si Methuselah. Pila iya edad kag napatay? 969 years old. Nga mo nakalawig para nga ang tao dasig magdamo. Kay kon hubin ka pa napatay, pila lang kabilog bataon mo, 2 kabilog. Pila yan ang bata ni Methuselah. Maka-imagine ka lang. Makagwanta ang babae sa kadamuon sa bata nga muna. Siguro ang Ginoo naghatag ban sang womb sa babae sang una nga makabear sang damo nga bata. Bisan si Adan niya kay iba, pila bata nila, way takbalo. Pero sila sa Bible, they begot sons and daughters. Damo. Pila edad ni Adan napatay? 930 years old. Pila edad ni Noah napatay? 950. Pero ang bata ni Noah, 3 lang. Sino ang bata ni Noah? Si Shem, si Ham, si Japheth. Pero ang 3 kabataan niya lalaki started to multiply also. That's why nga kita subong kung pirte na kita kadamo, it's because of the result of multiplication. Ang church, ang Christians dapat naga-multiply man. Ang church dapat hindi mag-divide. Di ba? May mga churches nga naga-divide. May mga churches nga naga-subtract. Mayo lang kung mag-add. Ang nami nga equation, ang multiplication kag addition, no? Amo ning maayo nga equation niya sa mathematics. So, God is a God of multiplication. Now, dire, tanaw na ito na anay kung anong rason sang miracle nga ginhimo ni Jesucristo. That's the first thing that we have to study. As we analyze the passage, sang ginbasa naton kaina, una anay, tanaw naton kung anong rason kung nag-perform si Jesus sang miracle. Kuman miracle ni mo? Nga miracle. Just imagine, 5 loaves of bread and 2 small fish, nakakaon ng 5,000. That's why nga, one time may isa ka pastor nga nagawali, partis ni, nakatabi na sa bala. Niya mga kauturan, si Jesus nagpakaon sang 5 katao sa 5,000 ka isda. Pag 5,000 ka tinapay. Siling sang mga membro, Pastor, sala man na imong data. Nga hindi bala sa Bible, 5 ka tinapay, kag 2 ka isda. Ikaw ya, ipakaon ni Jesucristo ang 5 katao sa 5,000 ka tinapay. Sila sa pastor ay tuod ka. Sa bagay, miracle man na Japon. Hamak mo na ang 5,000 ka isda, pakaon lang sa 5 katao. Grabe na yung nga tiyan sa tao, magkaon na. Hindi na nayat tiyan. So, in other words, ano ang rason kung nag-abot ang milagro? Balo ka kung ano? Ari ay, unas tanan, gusto sang Ginoo nga maka-learn ang iya mga disciples sang leksyon. Pati man kita. Kay pagsulat sinisang Bible ang context ni actually para sa mga disciples ni Jesus. Every time you read the scriptures, you have to understand who is the one being subject. Who is the subject of the passage? Sino ang subject dire? Ang mga apostoles. When Jesus Christ was ministering to people before, He used to minister to His servants, to His apostles. 12 apostles, remember? Hindi na kamo pagpa-memorize sang 12 apostles. You can find that in Mark chapter 3, ang listing sa mga sa mga apostoles. Okay. So, ang Diyos, si Lord Jesus, nag-perform sa miracle before He performed the miracle. Ari ana yung president. And ari ang mga events prior to the making of His miracle. Silindri sa Bible, kung makita mo kung basahon mo, and the apostles gathered themselves together unto Jesus. So, the context says that
the people or the apostles were the subject. They gathered with Jesus Christ and told him all things, both they had done and what they had taught. And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while, for there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. And they departed into a desert place by ship privately. Kung basahon mo na bilog, hindi tayo na pagbasahon, you have your Bible, take time to read, but let me point out something here. So, siling sa Bible, the Lord Jesus Christ, before He performed such miracle, the miracle of multiplication, He has to teach His apostles first. There should be lessons to learn from this passage here before. Ano ang ginatudlo ni Jesucristo sa ilang mga lesson? Nga mga kamatuuran. Antes siya nag-perform sa miracle, ari anay sila ni Kristo, you have to understand this. First of all, si Jesus Christ naghambal to value rest as a preparation for service and worship. Amo nang number 1, gin ka kamatuoran. Nga gina-presentar ni Ginoong Hesus sa ila. Sila ni Jesus Christ, you have to take a short rest. Sila sa verse 31. Verse 31. Pamalandong ko ni, concern manggali ang Ginoo sa pahuway, sa lawas. Oo. Oo. Ginatudlo ya sa ila, come ye yourselves apart into a desert place. Abi, kadto kamo sa isa ka malino nga lugar, and rest a while. Pahuway kamo anay. For, sining dira, there were many coming and going, and they had no leisure to so much as to eat. Rest a while, for there were many coming and going. Magpahuway kamo, kay nga damo pa kamo sang himuon o lubrahon. Anong buot silingon? Si Ginoong Hesus nagatudlo sa ila ang pagpahuway sang lawas, that is in preparation for service and worship. Muna sa aton man bala. Kung hindi ka kapaway mayo, bisa nagasimba ka, ang paminsaron mo, hindi tadlong. Ako, kinalan mo ko pahuway. Muna kung hindi ko kapahuway, Sabado sang gabi, kinahanglan magpahuway ko para ano, para pagka-Domingo, ang ako no nauna, mangin klaro, kagsano, para ako magambal. Kaya kung hindi ka makapahuway, budlay ka. Amo na sa inyo, kung hindi ka mayo kapahuway, kadto ka simbahan, matulugan ka, hindi ka mayo ka pay attention. That's why i-advise gid nga kung Kristiyano ka, if you are a Christian and you are truly committed to the Lord, Sabado pa lang daan, except kung nag-obra ka, siyempre, when you are working, work from home ka, at least, may grasya sang Ginoo nga makasimba ka Japon. Diba? Salamat sa Ginoo nga, iban sa inyo, katrabaho kung Sabado sang gabi, pero makasimba man kung Domingo. Nga, grasya na sa Diyos. Kay iban niya, wala man obra, kung adlaw, kung gabi, way man obra, ang lain pa, kung gabi, labi na kun young people adults kung ang time mo vlog and spend mo sa smart TV mo, sa imong cellphone, sa imong laptop, di ba? Nga ginalantaw mo na, hindi magid kinanglanon nga bisan hindi mo na paglantawon. O ga-standby ka, wala ka man sa may ginahimo pagka Sabado sang gabi, pagka Domingo pulaw ka awi pagka gabi, pagka aga adlaw ka na kadto simbahan, kung ari ka ginman, mapatuyo ka pa. Amo na akong kisa, kadto ka simbahan, pungko, pamati, ano pa? Hindi pa pauli, panguyab. Pauli, nga amo nang epekto, mga kauturan. Amo na siling ko except abi ko may obra kaya, so grasya na sa Diyos nga ari ka. Pero putting all things equal, nga wala ka laman sa may ginaobra, utod sa Ginoo, seriousness ang bulaton sa Diyos. Take time to rest. Ang bala ni Jesus,
Pauway ka mo anay. Nga damo pa ka mo ulabrahon. You see? Ang ginambal ya, ang pagpahuway gali, tigana naton para sa aton pagsimba. Diba? Amo na nga, ang kung nagpamati, ikaw sang mga mensahe kung Domingo, masiling ka mo, lawig ang aton nga service, lawig ang aton nga pagpamati sang pulong sa Diyos. Just imagine, halin ka sa layo ang lugar, pag abot mo di, 10-20 minutos na pamatian mo, pagkatapos pauli ka, ano natunan mo? Di ba? Sila, bukanugon man nga 20 minutos lang kadto ko simbahan, puli naman ko, ano man natunan ko man. Amo na nga kung nakapahuway ka maayo, that is good for, in preparation for worship, service. Di ba? O, amo na leksyon nga inatudlo sang Ginoo sa ila. Ang pagpahuway, dapat himuon nyo gid. Kay kon bilog nga semana wala gid pahuway, siling sa Bible 6 days nga nagaobra ka, nang lanang isa ka adlaw i-set aside mo na para sa Ginoo. Kay nga lawas ta, kinahanglan mo pahuway, di ba? O. Pero hindi man pwede nga tanan-tanan lang oras pahuway ka na lang gid. Mayra mga tao nga hindi ko magsimba pastor kay pirmi lang ko pahuway kay sili mo pahuway. O hindi Huway ko gasili niya nga amo na ang siling ko, ang tanan niya butang, mayara ko galingon nga kaimtangan. So, muna number 1 nga reason. Number 2, si Jesus Christ nagatudlo sa ila that they are going to see every opportunity in the midst of difficulty. Why? Ari tanawa. Sila sa Bible, and Jesus, when he came out, sa diin sa nagalin. Anong ginalinan niya? Pagtamwa, ugoy ka damo-damo sa tao. He saw much people. What did these people do? They were following the Lord. They desired to listen to the word of God preached to them. They were willing to listen to the teachings of the Lord. And it says here, in Jesus, when he came out, saw much people and was moved with compassion toward them because they were a sheep not having a shepherd, and he began to teach them many things. Pagkakita ni Kristo sa ila, ano ang balatyagon sa aton Ginoo? Compassion. What is compassion? It's a mixture of pity and love. May kaluoy, may gugma. Amo nang compassion nga natawag bala? Compassion. The feeling of pity and love. Pagkakita ni Kristo sa ila ang paghangop ni Kristo, pagkita ni Jesus Christ sa ila nga sunod sila, da pareho sila sheep nga wala shepherd. Kag ano silang dire? Began to teach them many things. Nga ang gasunod sila kay Kristo, kay gusto sila mamati. May mga tao yang they are really willing to listen to the word of God. Although may mga tao man nga siguro gasunod sila kay Kristo lain nga motives. Muna gani sa John chapter 6, sila ni Kristo na sila, iban sa inyo, kasunod-sunod sa akon, for the sake makakaon ka mo. Pero may iban gidya nga nagasunod kay Kristo nga, tunay ang ilahandom nga magpamati sa pulong sa Ginoo. Kita nga mga Kristohanon, that should be our desire. We go to church, we attend service. Why? Because we want to be fed with the Word of God. Why? Kaysa bilog ka simana, kung ay ka feeding halin sa Word of God, ang aton spiritual life will become weakened. Muna may lubato ng kasiling, 7 days without church makes 1 week. Week ba lang aluya? So, muna ang inatudlo ni Jesus sa ila, they are going to see every opportunity in the midst of difficulty. Pero ari ay natabo, ang mga disciples, hindi nila nakita ina. Nga wala nila nakita. Kay tungod nga gusto ni Jesus nga ang tanan nga mga bagay bisan may kabudlayan dapat makakita kasang opportunity nga why sila kakita kay ang ilang nakitaan niya kabudlayan lang. So nakita sa mga disciples ng mga tao sa balatyagon ni Kristo kaluoy, pero sa balatyagon sa mga tao kabudlay. Siling sa mga disciples, Lord, we are in a desert place. Siling sa verse 35. And when the day was far spent, his disciples came to him and said, this is a desert place, and now
the time is far past. Send them away, that they may go into the country round about and into the villages and buy themselves bread, for they have nothing to eat. Grabe layo ilayan, no? Ang balatyagon ni Kristo pagkita sa mga tao, kaluoy. Ang balatyagon sa mga disciples siya, ano nakita nila sa mga tao? Burden. Anong bot silingon? Si Jesus Christ, nagahambal, nagapahayag sa ila, kung may mga katawan, opportunity na. Nga opportunity of service. Ang ilay kabudlayan. Nga opportunity. Tiyamak mga tao, masunod da. Gusto mamati sang word of God. Unti opportunity na. Ilaya kabudlay. Kita nga mga Kristohanon, dapat naton intindiyon nga aton kabuhi, injun kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Every time we have the opportunity, sila sa Bible, ano gani ko, no? As we have therefore the opportunity, let us do good unto all men, especially unto those who are of the household of faith. Ang natabo diriyo, laygayan pa nila si Jesus. Ano ang laygay nila kay Kristo? Send them away. Ari kita sa disyerto. Kabalo ka, may mga tiniyon sa kabuhi ta, nga ginabutang kita sa Ginoo sa disyerto. May mga bagay kung kisa sa kabuhi ta nga not all the time that we are, we are walking in the bed of roses. May mga kabuhi, may mga tiniyon kung kisa sa kabuhi ta nga daw, ara kita sa disyerto, daw wala kita sa may mahimo sa atong kabuhi. When you look around, it's daw kadim sa palibot mo. Amo ning mga disciples, ara sila sa disyerto, wala sila na sa may mahimo. They forgot that the one who was with them is a God who is capable of doing things. Wala sila kabalo, nga kunara sila kay Kristo, they have the opportunity. Wala sila kabalo that even in the midst of difficulty, ara ang Ginoo pod sa ila, opportunity man na Japon. Amo na nga siling naton. Kung kaysa, ginabutang mantas ang Diyos sa pangabuhi nga mabudlay, abi naton kaysa ang pangabuhi, daw tanan-tanan, hapos na lang. Kung pamatanon ka, abi mo, hapos na lang tanan. May mga tao yung nagdako sa kabudlayan, nagayuhan man pila ka adlaw. May mga tao yung nagpangabuhi sa kamungayaan, wala nagayuhan, kaya nga aman, hindi magkagwanta sang penitensya. Amo na bala dito sa mga European countries, sa mga rich countries in the world. Ang mga young people to, mga tao, hindi kagwanta magantos. Amo na, ginlegalize nila to ang death pen, ang panawag sila? Euthanasia bala? Mercy killing? Nga gamay-gamay lang to yung bagay, hindi sila kabalo magantos. Ma-request na sa doktor, euthanasia, mercy killing. Ang mga young people nga nag-suffer kung ano da, nabigo sa paigugma, will resort to euthanasia. Nga aman, hindi gusto magantos. Kabalo ka, uton sa Ginoo, may ginatawag, ginabutang kita kung kisa sang Ginoo sa pangabuhi nga daw disyerto, bla? Daway ka na sa may mahimo sa palibot mo. And that's the time that you are going to resort to call upon God. To depend on God. Nga aman. Tiway ka na sang iban nga agyan mo. Iban gani nga mga tao, bisan may lulutsan pa, yung sapak sa Diyos. Amo na nga, sa mga bagay nga kabudlayan o kung sa kamungayaan, mahapos naton malipatan ang Diyos kamungayaan, di ba? Pero kung kabudlayan, daw mahapos makadumdum sa Ginoo. Muna nga ang pangabuhi ta, hindi perfect. May mga needs kita nga dapat i-meet sang Ginoo, kaya nga aman, God wants to teach us that in everything that happens, God is still giving us the opportunity. Opportunity sa opportunity sa pagsalig, opportunity sa pag-alagad sa Ginoo. Amo nang lesson, ikadua. That's why nga, siling sang Bible, may isa gali kasi yung, mbot ka bati na kamo sinino, siling bala ni Etienne de Grelais, siling niya, for I shall pass through this world but once. Therefore, if any kindness I can show, or any good thing that I can do, let me do it now. Let me not defer to neglect it, for I shall not
pass this way again. Amo na siling ni Etienne de Grillet. Nya kisalang ko mag-agis ning kalibutan. Kung ano man mahimo ko, muon ko dayon subong. Hindi na ako pagpadugayan. Kaya hindi na ako kaliwat. Hindi na ako mag-agi liwat. So amo na ang mga opportunities kabuhi tabala. May hulubaton na gasiling, opportunities seldom comes twice. Ti sa bahin sang pagpangalagad siling ni Jesus sa ila, ginapaagi ka kung sa disyerto nga aman para nga makakita ka sang opportunity. Pagalagad sa Ginoo. Siling pa sang isa ka hulubaton, people don't care how much you know until they know how much you care. So amo nang lesson. Number 3 nga reason, to trust Him in every situation. Muna siling naton kay ina. Ginbutang sila sang Ginoo sa disyerto, agod para ano? Para magsalig sila sa Dios. Magsiling ka gani nga trust, to lie helpless, face down. Trust mo, sila trust gani. Daw gapa ka, huwag ka na sa may mo. Tisalig ka sa Dios. Number 4, to understand their instrumentality in every opportunity. Ginatudluan sa dasang Ginoo, okay, are, may kinanglanon dre, may need. Opportunity mo na. Dapat, intindihon mo, nga instrumento ka man sa tanan niya bagay. Are, sila ni Kristo, sila sa mga disciples, Lord, kadamo sa mga tao, kagdason, aryo, sila nila, disyerto ni nga lugar. Papulion, tanong na sila. Dua ka bagay mo onta. Wala kita sa pagkaon. It's either nga mabakal kita pagkaon para sa ila o kon ma-raise kita sang funds para sa ila. Imposible na iya, di ba? Ang ambal sang Ginoo, kung may need gani, be an instrument for that. Anong problema? Pagkaon. Pila ka libo? 5,000. Sila ni Jesus, pakaunan nyo. Huwag kami pakaon. Katudlo ang Ginoo sa ila, isang ano, be an instrument. Nakita naton diri, sino ang instrumento diri nga ginhatag sang Dios sa ila? Hindi sila, wala sila nang instrumento. Anong hambal sang Ginoo sa ila? Ari lang inyo himuon, no? Sige na lang. Papungkuan lang ang mga tao. Let them sit down by companies. Kung lang bahala magpakaon. There are times, no? Nga, ang Ginoo, amo ang naga-take over, naga-take charge, pero kitaya, ang ato ni moon, instruction na lang. Ang Ginoo nagpakaon. Silisan Diyos, papungkuan na lang sila. Huwag ka mamay mo, papungkuan na lang ang mga tao. Ginpapungko nila, amo nang gusto sa Diyos to follow and obey Him immediately. Ikaduha nga rason kung nga naghimo sa milagro si Kristo, because there is a felt need that should be provided. May kinanglanon. Nga nag-obra sa milagro, kami kinanglanon. Sa bata, kinanglan pa sa bata milagro? Hindi na. Ang nagatag to lang bata, why na to siya kinanglan milagro? Nga, kinanglan pa sa milagro, kami tinapay na sa iyang daan mo. Ang milagro, ara sa mga tao nga palakanon. So, nga nag-ubra si Jesus Christ a miracle because there is a felt need that should be provided. Magsiling nga felt need, gani, may kinanglanon, gibalang kinanglan ni Monan. Ti karon, ang mga tao ay isang ihatag. Nga wala sila ihatag, why gid sila dala ka tinapay? Bawa masubo, no? Sa 5,000, why gid sa may nakadala? Mapate ka yan? Pati na lang tayo, no? Pero sa 5,000 ka mga tao, posible, base may ara man iban nga nagdala. Galing kay masilay sa, hindi ko na may labta na akong dala kay para sa akong kugulingon. O kung masila man ang iban nga, may dala ko de, galing diyo tayo lang, huwag siya pagtuo. Sino ang naghatag? Sila isang Bible, sa John chapter 6, na-mentionar na, ang bata, magsiling ka ganing alad, sa aton sa iligay doon, anong lad? Solterito, di ba? Pamatanon. There is a lad here. Sila ni Andrew. Sila ni Jesus. Huwag ka mo sa ipakaon. Sila ni Philip. Baw din tamakwa sa tinapay ni.
Kay ang bilis ng tinapay nga aton nga baklon, mga 200 penny worth of bread. Ang 200 penny worth of bread ay equivalent sang 200 pennies. Equivalent na siya sa isa ka tuig nga obra sa isa ka tao. Imagine, no? So, sila nila, sila ni Philip, why kita sila pakaon? 200 penny worth of bread is needed. It's not even sufficient for them that every one of them may take a little. Gamay lang gani na makaon sang iban. 200 penny worth of bread, baklon ta, jutay lang kauno nila, hindi pa na sufficiente. Pero sila ni Andrew, Simon Peter's brother, sila niya, there is a lad here. May isa ka bata nga rin. Anong ara sa iya? 5 barley loaves. Ang barley, tinapay, ini nga nahuman sa coarse balang nga arena, barley panawag. Kung sa aton diya subong sa Pilipinas, corn. Ang fine niya yung flour, amo nang made up of wheat. Ang barley baratuhon. Ang wheat niya medyo malahalon. So siling ni Simon Peter's brother kasi Andrew, niya, Lord, may isa di ka bata, may balon siya 5 ka tinapay. Kag 2 ka small fishes. 2 ka may isda. Pero, what are they among so many? Bisan si Andrew daw, hindi ka pati nga mapakaon ang 5,000 sa 5 ka tinapay, kag 2 ka isda. So, in other words, diri ginapakita nga sa kadamuan sa ila 5,000 people, only ang lad, ang bata, nakahatag. Ang pamangkot, amo sini. Sino ang ginpakamayo sa Diyos? Ang nakakaon o kung ang naghatag? Una, ang ginbless ang Ginoo, amo ang bata. Kaya amo na sila naton kay nangin pakaon ni Kristo 5,000 beside women and children. So, sa kadamuan sa ila, nga naghatag, nga nag-attend, ang bata lang gid o kung ang pamatanon, among naghatag. That means, ini nga bata, anong attitude nga mara sa iya? Generosity. May natagon. Kag kung ang tao nga may natagon, usually, ginapakamayos ang Diyos. Nga, anong ginabasihan naton dira? Ginabasihan naton ang inambal sa Biblia, nga ang giver is blessed by the Lord. Okay? Ikadua, o kung ikatatlong bagay nga matuna naton diri. O kung ikadua, the revealed divine formula in the miracle. Miro to kay na, rason, ang lesson nga makita mo nga may milagro. Now, ikadua, kadtuan tani. Ano ang divine formula nga gamit ni Jesus? Verse number 41. And when he had taken the 5 loaves and the 2 fishes, he looked up to heaven and blessed and brake the loaves and gave them to his disciples to set before them. And the 2 fishes divided he among them all. Ano ang formula ng gamit ni Jesus? Para makapadamo siya sa tinapay kag isda. Kadtuan tadi, una gid, ang ginimo sa aton Ginoo, he took the 5 loaves and 2 fishes. Muna-una nga formula. Jesus took it. Gingkuha niya. Hindi siya makahimo sang miracle kung wala sang may nagatag. For example, mapakaon niya itong 5,000? Pwede. Pero mas meaningful kay may naghatag nga bata sang 5 ka tinapay kag 2 ka isda. Amo na nga didto daw meaningful ang miracle. Ari take note nga si Jesucristo way nagkuha sa to sang tinapay kun ang bata hindi willing magatag. Balo ka, ang Ginoo way man niya pamilit sa aton. Masiling abi ang Dios, masiling ka abi nga, ay hindi na ako magsimba kaya mo na mo to. Ang Dios way gapilit sa imo Nga kun di magsimba perdi ang Dios. Nga kung di magpangamuyo, perdi ang Diyos. Nga kung di ka magbasa Bible, perdi ang Diyos. No, ang Diyos huwag ka perdihan. Amo nang inambal naton permi, God is still God without man. But man without God is nothing.
Ang Diyos siya, bisan ay kapaw, ay ula tao. Diyos man na sa Japon, ay nasa perdiyon niya. Amo na masili ang tao nga, hindi na ako na magsimba. Hindi na ako magbasa Bible, hindi na ako pangamuyo. Huwag perdiyon ang Diyos sa imo niya. Ikaw yung may perdi. So, si Jesus Christ, ay nagkuha sa tinapay, kung ang bata, ay nagatag. Kay ikadua, he did not take part of it, but the whole of it. Huwag yung kuha ang pilalang kabilog, muslin si Jesus, out of 5, taga ilang ko na 2, huwag yung kuha ito na. Nga kay kung ang tao nagatag sa Diyos, ang Ginoo nagakuha, nagabaton sa ginatag ta. Mamana bala? So anong mga bagay sa kabuhay ta ang pwede matag sa Ginoo? Kung willing ka sa pagkuha, paghatag, kuha sa Diyos. Kadua, sila sa Bible, he blessed it. Yun pa kamayos ang Diyos. Silang din, when he had taken the 5 loaves and 2 fishes, he looked up to heaven and blessed. Ano ang ginpakamayos ang Ginoo? Guess. Unas tanan, ang gin-bless ang Ginoo ang giver. Kasi sa Bible, it is more blessed to give than to receive. Ang unang ginpakamayos ang Diyos, siguro, pagambal ni Jesus, gin-raise niya ang tinapay, ang unang pasalamatan na naghatag. Ikadua, ang manugbaton. Muna nga ako ang naghatag, mas bless siya sang sa nagabaton. Kung anong ginatag mo sa Ginoo, ikaw ang ginapakamayo unas tanan sang Dios. Muna bala sa mga dedication bala, either it is car dedication, house dedication, business dedication. Number 1 gida bisan kita ang aton gig ginapangamuyuan sa Dios ngang tag-iya pakamayon sa Dios. Kaya ng mga material ng butang niya, it will follow. Instrumento man na, di ba? Galad ka sa bata mo. Sino ang ginapakamayo na? Ikaw nga naghalad, kag ang bata mo ang ginahalad sa Diyos. Ang balay, kung ginahalad mo sa Diyos, sino pa kamayon sa Diyos? Ikaw nga nag-estar sila nga balay, o kung ang balay mismo? Ang balay, material lang na. Pero ikaw gid ang dapat ipakamayon sa Diyos. Amo na nga, bisan sa aton man, sa ilikuton, sa iglesia, sa church, ang unang ginapakamayo sa Diyos, ang mga Kristohanon sa sulod sa church. Ang ministry, it will follow. If the Lord blesses the ministry, in the same way the Lord blesses the church. If you are blessed, if the family is blessed by God, kung ang isa ka pamilyang napakamayo sa Diyos, ari ka di, the whole church will also be blessed. Muna, it will follow. So, munang ginimo sang Ginoo, gin-bless niya anay ang tinapay. Amo nang kabuhi ita, when you offer this to the Lord will bless your life. Kung ang imong offering, inatugyan mo sa Ginoo, God will bless you through your offering. So it is more blessed to give than to receive. Sinong nalipay? Ang bata o kung mga tao? Ang bata, kay siya naghatag. Ang naghatag, amo na siyang pinakamalipayon sang sa iban. Opportunity na yung paghatag mo. May na naghatag ka. Muna nga, sa kung naghatag ka, may mga taong isa kaluluoy, tagaan mo. Pangamoyong isa, Lord, may panaghatag ko, sang amo ng kaimtangan nga, kung amo na abi ako, sang tagaan ko, kung amo ng kaimtangan ko, daw haluson ako katikang, may pa nga makatag ka na lang, di ba? Amo na nga kita, kamo, hindi ka magkatakaya maghatag, magbulig. Kung may bululigan, ka maghatag. Kaya kung naghatag ka, hindi pa kumakasan Diyos. Kung may somebody nga naghatag sa akon, either it is a form love gift or a gift, anong tendency ko number 1? God bless a cheerful giver. Anong akong ginimo? I pray, Lord, please bless this person. Bless this brother. Bless this sister. Sa iya generosity. Ti karon, sino ang ginapakamayo kundi ang giver? Ako ang naghatag, ang ginatagaan, ako nagapangamuyo para sa iya, kundi ang pakamayo sa ilo man sa iya. Amo ang principle. Okay? Ano pa ginimo ni Jesus? He broke it. Gintipik-tipik ya para ano? Magdamo. Amo nang kabuhi ta gina-break sa Dios paagi sa mga problema. Kaya kung isa kunara kita sa aton comfort zone, daw masiling lang kita, daw hindi kita mayo makalagad sa Dios.
Kay ang aton life daw hindi pa broken. Amo nang kisa may mga tao, mga Christian nga masiling ka nga, baw, kung Christian ko ang akon kabuhi isang una ginusikan ko nga aman gin disiplina ka sa Dios, your life was broken by God. That's why you return to God. Nagka-undergo ka sa damo ang mga problema sa kabuhi mo, and then later on you realize mo, kinahanglan magpanumbalik ko sa Ginoo. That's part of breaking. Kaapat, he used it. Ari na. Tapos nga, una tong ni Kristo, baton niya. Amo na siling ko, kung anong inatag mo sa Diyos, batunon sa Diyos. Ikadua, pasalamatan sa Diyos. Ikatatlo, bless ang Ginoo. Ikatatlo, break sang Ginoo. Ikaapat, gamit sang Diyos. He gave them to His disciples to set before them, and the 2 fishes divided He among themselves. So, gamit sang Ginoo. Now, lastly, what was the amazing result? Anong amazing result? Silindris ng Bible, and they did all eat and were filled. Kag may sobra pa. Ilang sobra? 12 baskets full of fragments and fishes. Kag silindri, and they that did eat of the loaves were about 5,000 men. Now, sa di nag-take place ang multiplication? Sa mga disciples o sa kay Jesus? Ang miracle of multiplication took place in the hands of the master. Kundi, ato na to yung kuha ni Jesus, bless niya to ang bread, tapos gintipik-tipik, kinatag sa mga disciples, kag saan nag-distribute sila, hindi sila ka-expect nga, way ka ubos. Imagine, no? Kag wala man sila reklamo, buwa mo na ning hatagay ta, way ka ubos, no? Why? Because they did not notice nga it was truly a miracle. Nga ang miracle. Di nagsugod ang miracle sa ila o kung kay Jesucristo. Kay Jesus mismo. Amo na nga siling naton, the miracle of multiplication took place in the hand of the master. Amo na nga kita, ang kabuhi mo, whatever you have, when you give that to the Lord, it is the Lord's hand which can multiply it. And before you know it, masiling ka, wow, my life is being blessed by God. Ang pagpakamay sa Diyos na baton ko, huwag ka lang kabalo nga, susan ulang to, nga nag-amo na ng mga pagpakamayo ko sa Ginoo, no? Hindi ka lang tuod kipakot. Why? Because God's blessing is sometimes unnoticed sa imubahin, but it all started with the hand of God. Tamo na, importante. Ano pa ikadua nga amazing result? The people were filled and satisfied. Hindi lang mga nabusog sila. Nasatisfy pa gidya. May ara ang kisang busog ka, pero daw half lang, no? Pero ariyo, satisfied di sila yaw. Katatlo, they received more than they needed. Nakabaton sila sobra sang ilang kinanglanon. Nga ang sobra, kay may bilin pa. Pilang bilin? 12 baskets full. Imagine. Amo na ko nag-provide ang Ginoo sa imo. When God provides, He multiplies. Kag kung gina-multiply ang Ginoo ang iyang mga pagpakamaayo sa tao, sobra sa kinanglanon mo. What is the result in your part? You will be amazed of God's miracle that will happen to your life. Question, does God still work miracle today? Ikaw, bara pang Ginoo miracle? Ngang imo tinapay karon pagpuli mo to. Ha? Siling ka tistingan tabi. Pag-abot mo sa balay nyo, ang tinapay mo sa lamisa, inyong lamisa, da nga sa kabilog, no? Pag tanaw mo, wala na di. Yung kaon sa kuring. Di ang kuring niya na kami milagro. Milagro man na Japon. Ang Diyos, way nagahimo man, sang milagro kaangay sina. But, God makes a miracle through your life. Sa kabuhi mo. Whatever it is, you give to the Lord what belongs to Him and expect God to bless your life.
Kung wala ka man sa ihatag sa Diyos, pabuton mga pakamayaw mo sa Ginoo? Of course, no? Di ba? Kung wala naghatag ang bata, may pabuton siya nga himuon sa Diyos ang milagro nga pakauno niyang 5,000 sa 5 katinapay ka isda. Of course, kung anong ginatag to sa Diyos, that will be used by God to multiply. And first of all, sinong unang recipient nga pakamayon? Ikaw naghatag ka mo. And other people, nga pabatsyag mo o kung ginpaambit mo kung anong ginatag mo sa Ginoo. Anong pwede ta matag sa Diyos? Of course, number 1, kabuhi ta. Diba? Ano pa gid? Ang talento ta. Ano pa gid? Ang mga resources ta. That's why sila sa Bible, give your tithes and offerings. Anong purpose na? That is for you to be blessed by God. Amo nang God's economy ang ginatawag. Paano ka ma-provide sa Diyos kinanglanon mo? Hatag ka anay una. Hindi kay baton ka anay. Wow, Lord, give me, give me. Anong principle sa Bible? Give and it shall be given you. Muna yung principle nga ang tao daw hindi magkagatda. Pero, kung amo na ang principle sundon ta, that is how the Lord will bless your life. Kag kung nagapakamayan Diyos sa imo, sobra, kinanglanon mo. Muna matingalam ko sa Lord, nga kadamo-damo sa pagkamay daw, hindi ako sagang. Tuod. Hindi ka kasagang kay nga aman. Multiply sang Diyos ang para sa imo. Nga tungod kay ang balatyagon mo unustanan. You are willing to give God like the lad. May kanta rin siling ordinary people. God uses ordinary people. God uses people just like you and me who are willing to who are willing sa hatag. Muning bata. We are ordinary people, mga kauturan, but if you are willing to God, God will use your life. They witness the power, katapusan. They witness the power of generosity and the hands of sovereignty. Ini nga mga tao, nakawitness sila sang power. Ay, grabe galing power sang pagka may natagon sang bata, no? Ginhatag niya sa Diyos, sa sovereign God. And you look what had happened. Here is a generous lad. May natagon niya bata. Ginhatag niya sa isa ka makagagaon nga Diyos. Anong resulta? Multiply. Okay? So, the miracle revealed Jesus as a compassionate and loving Savior, who still performs miracles today through the lives of people. Paano nga lives of people? Makasasala, nakabaton kay Jesus, ginkambyo sa Diyos, ang iya kabuhi, ginluwas sa Diyos, milagro na, di ba? Makita mong tao, ini siya sa una, perti ka laot, perti ka salawayon, perti ka dungol, here comes, nga nagtuo kay Jesus Christ, ginbago sa Diyos, ari karon. Amo na nga, daparehas ang ulod. Nga kung ang ulod makalalit, tapos ginahimo na butterfly, it will become useful. Amo na ginatawag nga transformation. When God transforms the life of a person, it is a miracle. He uses ordinary people like you and me to accomplish His mission. Kaya katapusan, whatever we give Him, multiplies. Ginoo, may naman nga langit noon, thank you for the privilege of knowing you. Bless each one, Lord, today. In Jesus' name, amen. Sige, tindog kita. It's all